Tumango rin si Ampre at sinabi. Tamang-tama talaga. Naisip ko lang na ipakilala ng kaunti ang tungkol sa sistema. Ng artipisyal na grabidad na ako ang namumuno sa pananaliksik. Si Luli ay nagpamaywang at tumango, naisip. Tingnan mo nga naman. Bilang boss, kakatapos ko lang magbigay ng kahilingan. Nalutas na agad ng lahat, hindi ba? Ehem. Isang pag-ubo ang narinig sa mikropono. Si Ampre ay nakatayo sa entablado at tapat na nagbahagi. Noon, sa bansa B, gustong-gusto ko ang mga pelikula. Bagamat ito ay paraan ng libangan. Ginagamit para mag-relax sa mga araw ng pahinga. Ngunit nagbigay ito sa akin ng maraming inspirasyon. Tulad ng core na may centrifugal force. Ang mga sinabi ni Ampre ay nagpangiti sa mga tagapakinig. Si Luli na nakatayo sa itaas ay napangiti rin, naisip. Mukhang ang plano ng aking mga siyentipiko ay nagtagumpay ng malaki. Tiningnan niya si Ampre na nagbibigay ng talumpati. May sariling iniisip. Ang mga bigatin mula sa lahat ng antas ng lipunan ay nagtipon-tipon. Nagkakaisa. Ang layunin ay bawat isa ay magpapahayag ng kanilang opinyon. Sa mundong ito, natatakot akong ako lang ang nag-iisa. Kumpiyansa siyang nag-krus ng braso sa mundong ito. May problema pa ba na hindi ko kayang lutasin? Nakikita ni Luli ang tunay na kalikasan ng oras. Tahimik siyang nag-evaluate. Ngunit hindi rin maaaring makontento sa kasalukuyang sitwasyon. Bumalik sa nakaraan. Maghanap ng ilang sinaunang teknolohiya at mga sikat na tao. Iyon ay kinakailangan. Si Ampre. Sa entablado ay pansamantalang itinigil ang kanyang presentasyon. Sige, sa ngayon, iyon lang muna ang sasabihin ko. Si Luli ay bumalik sa realidad mula sa kanyang pag-iisip, ha? Tapos na. Lumingon si Ampre at nagtanong, Ginoo. Ano po ang masasabi ninyo? Mayroon po ba kayong suhestyon? Si Luli ay wala talagang narinig kanina. Kaya't umiling lang at sinabing. Kung gayon, simulan na natin. Ang problema sa gastos, huwag kayong mag-alala. Ang mga tao sa ibaba ay pawang nagulat at nagbulungan, wow. Ang bilis talaga ni boss. Habang tayo'y nag-iisip pa. Nakapagdesisyon na si boss. Tungkol sa boss natin. Ano kaya talaga ang kanyang pinagmulan? Umubo si Luli, nais ilihis ang atensyon, ehem. May gusto pa bang umakyat para magpresenta? Isang kamay ang itinaas. Matatag na sinabi ni Tesla, ako. Sa mukha niya ngayon ay may dalawang hibla ng balbas. Mukhang napakaseryoso. Tiningnan ni Luli ang binata at naisip, ayan na naman, nagdikit na naman ng peking bigote. Dahil sa kanyang batang itsura. Tuwing. Si Tesla ay magbibigay ng talumpati sa harap ng maraming tao, ganito ang ginagawa niya. Sa ibaba, may ilang nag-uusap. Ito si Tesla iyon. Nabasa ko sa isang modernong libro na sinasabi. Ang binatang ito ay may mahigit 1,000 patent sa imbensyon. Sa ganitong kabatang mukha, hindi ko siya agad nakilala. Ang isa naman ay gumisi ng may pangmamaliit at sumagot. Ano? Alam ko, pero karamihan ay sumusuko sa kalagitnaan. Sa huli, masyado lang siyang pinahahalagahan ng mga susunod na henerasyon. Sakto namang narinig ni Tesla ang mga salitang ito. Agad siyang lumingon para sumagot. Mali kayo. Sa katotohanan, marami pa rin ang nasa theoretical na yugto. Dahil sa problema sa pinansyal, kinailangang itigil. Ang linyang ito, ilang taon ko nang sinasabi. Kung gusto ko. Ang kanyang sinabi ay nagpagulat sa dalawang nag-uusap kanina. Idineklara ni Tesla. May tiwala akong mahahati ang daigdig na ito sa dalawa. Napangiti si Luli na puno ng kasiyahan. Ang mga tao sa ibaba na nakarinig nito ay pawang nagulat. Naisip ang wireless power transfer system. Muling bumiti si Tesla. Nagtanong siya, ano na? Hindi kaya't mga mukha niyo lang ang bumata? Habang nag-aanalisa si Tesla. Noong panahong iyon, maunawaan kung bakit hindi ito tinanggap ng mga tao. Ngunit ngayon, iba na. Nagawa na ng mga siyentipiko ngayon. Ang wireless charging para sa mga device. Gayunpaman, hindi mataas ang kahusayan. Ngunit pinatutunayan nito. Ang bilis ng pag-unlad ng siyensya at teknolohiya. Ngayon ay hindi na katulad ng dati. Ang ilang dosenang tao sa ibaba ay pawang. Kinakabahang sumusubaybay sa sinasabi ni Tesla. Ngunit gusto kong paalalahanan kayo.
Hindi tayo naparito para gumawa ng sasakyan para sa iba. Makisakay, ngunit ang mga kaalamang naipon natin. Kailangang gamitin agad ngayon. Kinuyom niya ang kamao at tinapos ng may sigla. Si Mendeleev na nakaupo sa ibaba ay nagpakita ng pagkainis at sumingit para magtanong. Kung gayon, ano ang balak mong gawin? Ang magsalita ng kung ano-ano, kaya ko rin yan. Ilang beses mo nang nasubukan ang teorya mo? Ngumiti si Tesla, isinuksok ang kamay sa bulsa ng Amerikana at sinabi, "Di. Alam kong ikaw ang unang kukwestiyon. Pero ayos lang. Ito ang dalawang kaibigan ko." Kinuyom niya ang kamao at saka binuksan ito. Sa palad ni Tesla ay lumipad pataas ang dalawang maliliit na piraso ng metal. Tila may manipis na magnetic field na pumapalibot dito. Kumpiyansa siyang nagsabi, sapat na ito para patahimikin kayo. Si Mendeleev ay nagkrus ng braso at mumisi ng may pangmamaliit. Ang teknolohiya ng magnetic levitation ay mayroon na rin ngayon. Hindi ba? Hindi siya pinansin ni Tesla at nagpatuloy sa pagpapakilala. Ang maliit na laruang ito na ginawa ko. Ang power source device nito ay maaaring ilagay sa isang maleta na malayo sa labas ng pinto. Ang kanyang mukha ngayon ay puno ng kumpiyansa at may malapad na ngiti. Lahat sa silid ay nagulat sa napakalaking revelasyon. Mula kay Anthony hanggang kay Mendeleev ay hindi maiwasang mapalaki ang mata. Lalo pang nasabik si Luli. Masaya siyang naisip. Ang wireless power transfer system na inilalarawan niya ay parang nasa pelikula. Ang bayaning si Flash at si Tesla ay nakatayo sa entablado, matatag na nagbibigay ng talumpati. Gamit ang mga pangunahing ito, ang mga kaugnay na proyekto ay unti-unti ring maisa sa katuparan. Halimbawa, mga kagamitang panghimpapawid, ang world system at ang exoskeleto ng tao. Ngunit, ang mga ito ay isinasagawa batay sa mga batas ng pisika. Sa daigdig, nasisiyahang sinundan ni Luli ang kanyang talumpati. Nang marinig ko si Lu na magsalita tungkol sa universo ng World No. 2, agad akong nagkaroon ng isang kakaibang ideya. Kayo ay nasa gitna ng pag-unlad ng sibilisasyon. Ng daigdig kung saan maraming teorya na ang nabago. Ang boses ni Tesla ay umalinggaw sa buong silid pulungan. Bakit hindi na lang direktang ituring ito bilang isang katotohanan? Na nakatakda na? Ilapat sa bagong mundo. Isipin ninyo ng kaunti. Sino ang unang makakaunawa sa mga alituntuning ito? Sino ang magiging pinuno ng food chain? Iniunat ni Tesla ang kanyang mga braso. Sa likuran niya ay tila may hagdanang nag-aanyaya na umakyat sa tuktok ng mundo. Umisi si Tesla at nagpatuloy, sa mga panahong iyon. Lilikha tayo ng isang mundong naiiba. Sa ating mundo, gumuhit siya ng isang bagong planeta na kamukhang-kamukha ng daigdig. Doon ang pagsasagawa ng ating mga teorya ay magiging isang tunay na himala. Ang mga tagapakinig ay pawang nag-ingay at nagtalakayan. Ang isang tao ay bumubulong sa isa pa. Patuloy na nagpapalitan ng kanilang mga opinyon. Hindi maiwasang magtaka ni Tang Xiaorui at naitanong sa sarili. Ang katapusan ba ng siyensya ay teolohiya? Palakpak! 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 Isang malakas na palakpakan ang narinig kasabay ng mga papuri. Napakaganda! Ngumiti si Luli ng may kasiyahan at sinabi. Interesado ako rito. Ngayon, maaari na kayong magsimulang maghanda para isagawa ito. Naniniwala ako sa pagkakaroon ng pangunahing lohika ng World No. 1. Ang Universe No. 2 ay isang bagong pagkakataon at hamon din. Si Tesla, nang marinig siyang magsalita, ay hindi maitago ang kagalakan. Ang boses ni Luli ay patuloy na umalinggaw, manalig kayo sa akin. Walang problemang hindi kayang lutasin ang eternal Club. Maging matapang sa pag-eksperimento. Ako ang inyong matibay na sandigan. Tinapos niya ito ng may napakalaking kumpiyansa. Tila hawak na ang tagumpay. Sa mga sandaling ito, sa labas ng gusali, ang mga kotse at kanilang mga driver ay nakaparada pa rin. Sa harap ng daan, naghihintay na matapos ang pulong. Ang tatlong sina Elder Huff, Elder Vin, at Elder Kong ay magkakaharap. Bawat isa ay may kanya-kanyang nararamdaman. At iniisip. Sa pagkakataong ito, napakagaling ng ginawa ninyong lahat. Isang boses ang nagsalita. Na nagpalingon agad sa tatlo. Ginoo. Si Chen Yunping ay mabilis na lumapit at yumuko, Ginoo. Sobra naman po ang papuri.
Ang makapaglingkod ng husto sa inyo, Ginoo, ay karangalan po namin. Tiningnan siya ni Luli ng tahimik. Pagkatapos ay dumaan lang siya sa tabi ni Chen Yunping. Na ikinagulat nito. Nakita ni Elder Vin si Luli. Napapunta sa kanyang direksyon at mabilis na nagsalita. Ginoo, sa pagkakataong ito na nagtipon ang mga miyembro. Gusto kong ipakilala sa inyo ang isang tao. Hindi ko po alam kung makakaabala ako. Ngumiti si Luli ng may sigla at sumagot. Ah, hindi naman. Sige, Elder Vin, pangunahan mo ang daan. Kaya't sumunod ang dalawa sa isa't isa, Ginoo. Sabi ni Elder Vin, habang si Chen Yunping ay nakatingin mula sa likuran. Ang kotse ay mabilis na lumabas sa malaking gate. Sa likod ng isang puno ay may isang misteryosong anino na nanonood. Bigla, sumugod ito sa harap mismo ng kotse. Ginamit ang buong katawan para salubungin ang bakal na sasakyan. Na tumatakbo ng mabilis. Ang nasa loob ay natarantang sumigaw, ano-anong ginagawa mo? Hingal-hingal di. Humihingal ang lalaki. Sa harap niya ay ang mahabang kotse na sakto lang nakapreno. Bumaba ang driver mula sa kotse at nagalit. Wala ka bang mata? Gusto mo bang mamatay, ha? Si Elder Vin ay yumuko at hinilot ang likod, Aray. Ang matanda kong likod. Si Luli nakatabi ay napalaki ang mata. Ang taong ito hindi ba't si Zeng Bawen? Nagulat siya. Nang makita ang lalaking nakatayo sa harap ng kotse. Na may tinging puno ng determinasyon. Sumigaw si Luli, ayos lang. Wala siyang masamang intensyon. Narinig ito ng driver at natigilan, hindi na kumilos pa. Mahinahong bumaba si Luli mula sa kotse, siguradong hinahanap niya ako. Si Zeng Bawen. Nang makita siya, ay agad na sumugod na tuwang-tuwa. Lu. Sa wakas, nahanap din kita. Ang driver na natumba ay sumigaw din, Hoy. Hoy! Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Zeng Bawen. Hinila ito. Pinihit ang katawan. Sa isang iglap, ang binatang nakaitim na suit ay nakontrol na. Si Zeng Bawen. Maging tapat ka sa akin. Hindi nagpatalo si Zeng Bawen at malakas na nagtanong. Ano sa tingin mo ang sarili mo? Sino ka para pigilan ako? Isang relo ko lang. Sapat na para bayaran ang isang taong sweldo mo. Sakto namang isang hindi gaanong estrangherong boses ang narinig. Matagal na tayong hindi nagkikita, Jim Zeng. Ngumiti si Luli at sinabi, tumayo ka muna at mag-usap tayo. Sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan. Ang kotseng may mahabang likuran ay nakaparada sa gilid ng kalsada. Sa loob ay umalingaw-ngaw ang usapan. Ang tagal na. Akala ko pa naman ay namuhay ka na. Nang naaayon sa iyong buhay. Sumandal si Luli sa upuan ng kotse at nagpatuloy. Pero sa itsura mong ito, mukhang nagkamali ako. Si Zeng Bawen na nakaupo sa kabilang panig. Nang marinig siyang magsalita ay medyo nahiya. Kinuskus niya ang dalawang kamay, yung ito ako ni. Agad na nakita ni Luli ang kahulugan sa likod. Ng pag-aalinlangan ni Zeng Bawen. Ginamit niya ang kanyang kakayahan para palabasin ang information panel. Pangalan, Zeng Bawen. Edad, 25 panandang pandagdag 13 na titirang buhay, 47 taon, 4 na buwan, 2 araw, 9 na oras, 20 segundo. Naisip niya, Jise, malinaw na isang magandang alas. Noon lang mahinahong nagkwento si Zeng Bawen. Akala ko, gamit ang pera. Na ibinigay mo sa akin, magbubukas ako ng isang sikat na restaurant online. Pero hindi maganda ang negosyo kaya nagsara. Tapos, naloko pa ako ng malaking franchise fee. Hindi niya matanggap, sinabi pa niya. Hindi lang yon. Ang bilis ng pagtanda ko ay naging usap-usapan ng mga tao sa paligid. Nagsimula sa mga kamag-anak at kaibigan. Sabi nila may kakaiba raw akong sakit. Kaya mabilis akong tumatanda. Unti-unti wala nang kumokontak sa akin. Ang tingin ni Zeng Bawen ay muling nalungkot. Si Luli, bagamat maingat na sumusubaybay sa kwento. Ang kanyang mukha ay walang gaanong ekspresyon. Ang mga salita ni Zeng Bawen ay patuloy na umalinggaw-ngaw sa kanyang tenga. Ngayon ko lang naintindihan ang halaga ng oras. 23 anyos pa lang ako. Marami pa akong hindi nararanasan sa buhay. Pero parang tumanda na ako. Sa isang iglap, si Zeng Bawen ngayon ay mukhang napakalungkot. Pumikit siya dahil hindi niya makayanan. At ipinagpatuloy ang kwento ng kanyang buhay.
Dapat sana, sa edad na ito, nagsisikap ako. Masipag na nag-ipon ng karanasan sa buhay. Hindi tulad ngayon. Itinaas ni Luli ang kamay para ayusin ang salamin. Sa wakas, natauhan ka na ba ngayon? Kung gayon, sa pagkakataong ito, ang paghahanap mo sa akin ay si Zeng Bawen. Ay umutal-utal, gusto ko di. Tumingin siya kay Luli na nakikinig din ng walang kurap. Sa wakas, nasabi niya, gusto kong ibenta ang 2 taon 3 taon. Ang mukha ni Luli ay nagpakita ng halatang pagkainis, dihe. Patuloy na nagmakaawa si Zeng Bawen tayo. Tayo na lang ulit sa dating presyo. Tingnan mo di. Ngunit si Lu. Nakaharap niya ay tumawa ng ilang beses. Ginamit ni Luli ang kanyang matalas na tingin bilang tugon. Zeng. Isa ka talagang interesanting tao. Na hindi kailanman nabubusog. Nang makita ni Zeng Bawen na hindi maganda ang sitwasyon, hindi niya maiwasang mainip. Sa totoo lang, gusto kong gamitin ang perang ito para maghanap ng mabuting babae na pakakasalan. Kapag nakuha ko ang perang ito, maaari na akong mamuhay ng payapa magpakailanman. Hindi ko na kailangang guluhin ka pa. Narinig ito ni Luli at sumingit para sumagot. Sa tingin ko, nagkakamali ka. Ang manggulo, hindi naman. Pero ngayon, hindi ko na kailangan ang buhay mo. Ang malamig na tingin at salita ay nagpanganga kay Zeng Bawen. Pagkarinig nito, nataranta siyang kumapit. Lu. Huwag kang magbiro. Hindi ba dati di? Nakadekwatro si Luli na mukhang napakakomportable. Nakaupo doon at pinutol ang sinasabi ni Zeng. Bawen, tama. Dati, kailangan ko talaga ng buhay. Para palawakin ang aking time storage. Pero ngayon, hindi na iyon ang kailangan ko. Itinuro niya ang labas, nagtanong. Nakikita mo ba ang matandang iyon sa labas ng kotse? Si Elder. Vin ay nakatayo na nakapamaywang sa likod. Ang tingin ay paminsan-minsang napupunta sa kotse. Kung saan sila nag-uusap. Mahinang sinabi ni Luli. Kahit anong gusto ko. Ngayon, isang pitik lang ng daliri ko. Maaari ko siyang gawing isang binatang nasa 20 anyos. Narinig ito ni Zeng Bawen at hindi makapagsalita. Ang boses ni Luli ay muling umalinggaw ng mahinahon sa loob ng kotse. Sa tingin mo ba, ang ilang taon mong itinuturing na kayamanan? Magugustuhan ko pa ba? Ang mukha ng binata. Ngayon ay tanging seryoso at malamig na lang. Si Zeng Bawen ay pinagpapawisan ng husto. Mula simula hanggang wakas, wala siyang masabi ni isang salita. Habang ang bawat salita ni Luli ay parang mga sugat na humihiwa sa kanyang puso. Marami kang pagkakataon para mamuhay ng payapa. Pero ikaw mismo ang hindi sumunggab dito. Nang marinig ang mga salita ni Luli nang walang pag-aalinlangan, agad na umalis si Zeng Bawen sa upuan. Lumuhod at yumuko ng buong sinseridad. Tiningnan lang ni Luli ang lalaki sa harap niya, malalim ang iniisip, walang sinasabi. Malakas na humingi ng tawad si Zeng Bawen. Nagkamali ako. Nagkamali ako, Lu. Hindi ko natugunan ang iyong inaasahan. Ang mukha ni Luli ay walang ekspresyon. Ang tingin ay malamig na tila may pangmamaliit. Na parang sanay na sa ganitong pangyayari. Ngunit muling narinig ang boses ni Zeng Bawen. Itinaas niya ang ulo at nagmakaawa. Ang tanging taong maaari kong hilingan ay ikaw lang. Kung pati ikaw ay hindi ako tutulungan. Ako di. Umutal-utal siya ng ilang salita, pagkatapos ay nagsimulang sumigaw ulit. Ang buhay kong ito, wala nang kwenta. Nakikiusap ako sa iyo, Ginoo. Tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Nakikiusap ako sa iyo. Sa harap ng pagmamakaawa ni Zeng Bawen. Napabuntong hininga si Luli. Pagkatapos ay nagtanong siya. Kung gayon, sa pagkakataong ito, gaano karami ang gusto mong ibenta? Hinihintay lang ang mga salitang ito mula kay Luli. Baliw na sumagot si Zeng Bawen. Kung ito na ang huling pagkakataon. 8 taon. Hindi. O kaya 15. Ngumiti siya ng may kasiyahan. Nagsimulang magbilang gamit ang mga daliri. Mayroon pa akong 45 para mabuhay. Mayroon pa akong 45. Haha. Sapat na. Napapikit si Luli, tahimik. Gusto pa rin niyang magtanong ulit. Ito na ba ang huli mong desisyon? Walang pag-aalinlangan na sumagot agad si Zeng Bawen. Desidido na.
Desidido na. Sa pagkakataong ito, kapag nakuha ko na ang perang iyon. Tiyak na ako di. Ayaw nang magpaligoy-ligoy pa. Pinuto ni Luli ang sinasabi ng kaharap. Muli niyang hinawakan ang pamilyar na relo. Huwag kang magsisi, ha? Sabi niya, isang iglap lang. Pagkatapos, sa loob ng kotse ni Luli ay biglang nagkaroon ng nakasisilaw na liwanag. Ang mahika ng oras ay muling ginamit. Si Vin Haihu ay sumulyap sa tabi. Noon, tapos na si Luli. Binuksan niya ang pinto ng kotse at lumabas, huminga ng malalim. Lumapit si Luli kay Vin Haihu at nagtanong, Elder Vin. Pwede ka bang maglipat ng pera ngayon? Sasabihan ko ang sekretarya ko na ibalik agad sa iyo. Sa hiling ni Luli, medyo hindi naintindihan ni Vin Haihu. Ngunit pumayag din siya agad, maliit na bagay. Maliit na bagay. Magkano po ang gusto ninyo? Kayo po ba ang gagamit? Tumingin si Luli sa likuran niya at sumagot, hindi siya. Sa gitna ng pagtataka ng lahat, si Zheng Bawen ay bumaba mula sa kotse. Mahirap paniwalaan. Ang binata kanina na mga nasa 30 anyos lang. Ngayon ay mukhang napakatanda na. Umiti pa siya at sinabi, hihi, hello po, boss. Nang makita ang itsurang ito ni Zheng Bawen, medyo nagulat si Vin Haihu ngunit. Sumagot din siya, hello. Lumapit si Luli kay Vin Haihu. May ibinulong siya rito. Mabilis. Lalong nagulat si Vin Haihu. Hindi siya makapaniwalang nagtanong ulit, ang binatang iyon ba? Sa mga sandaling ito, si Zheng Bawen ay nagpakita ng mapagkumbabang anyo. Nagkunwari siyang magalang at sinabi, hihi. Pasensya na po sa abala. Si Vin Haihu ay hindi nag-atubili. Dinala niya ang kanyang telepono kay Zheng Bawen. At nagtanong, kung gayon, iscan ko na lang ang code mo. Agad na sumagot si Zheng Bawen, sige. Inilabas ni Vin Haihu ang telepono para iscan ang e-heat code. Hindi rin nagtagal. Natapos na ang paglilipat ng pera. Sabi niya, tapos na. Si Luli ay nakatayo doon at nanonood. Nagsalita rin siya. Kung gayon, tapos na ang usapan natin. Nakatanggap ng malaking halaga si Zheng Bawen. Tawa ng tawa. Ang laway niya sa pagkagahaman ay tumutulo na sa gilid ng bibig. Lalong lumitaw ang sakim na kalikasan ni Zheng Bawen. Bumulong siya. Ang pera ko, ilang beses nang dumami kumpara dati. Lahat sa akin. Pagkatapos, tumalikod si Zheng Bawen kay Luli. Ang mukha niya ay maitim at baliw na sinabi kay Luli, Jin Alu. Isa ka talagang mabuting tao. Tahimik lang si Luli, malalim ang iniisip, walang sinasabi. Si Vin Haihu na katabi niya ay nagsalita. Ginoo, baliw na ang taong ito. Sa hinaharap, maaaring makasama siya sa inyo. Tumingin si Luli ng matalim, nagtanong, hinaharap ba? Tiningnan ang papalayong anyo na hukot at masaya. Nagpatuloy siya, kanina, may hinaharap pa ba siya? Hindi napigilan ni Vin Haihu na mapabuntong hininga. Humanga siya sa isang pangungusap. Malinaw na nakuha na ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pero hindi pa rin nasisiyahan. Sinabi ni Luli sa kanya. Pero kahit papaano, sa puso niya. Naranasan niya ang isang masayang buhay. Na hindi nararanasan ng karamihan. Sumang-ayon si Vin Haihu, tama po kayo, Ginoo. Ang kahihinatnan ng isang taong sakim ay maaari lamang di. Sa mga sandaling ito, bigla siyang huminto at sumulyap kay Luli. Bagamat hindi nagsasalita si Luli o nagpapakita ng anumang emosyon. Maingat na nagmasid si Vin Haihu. Tila may naramdaman siya. Nagtanong siya, Ginoo, nagagalit po ba kayo? Mahinahon lang sumagot si Luli. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming tao ang nakilala ko. Sa loob ng mahabang panahon, may mga taong takot mamatay. May mga taong nagsasakripisyo para sa katarungan. Pagkatapos ay lumingon siya at huminga ng maluwag, sinabi. Kung sa bawat tao ay magagalit ako. Hindi ba't mamamatay ako sa galit? Hindi na mamalayang pinuri ni Vin Haihu. Ang mga taong nakilala ni Ginoo ay tiyak na kasing dami ng isda sa ilog. Siyempre, hindi niya papansinin ang maliliit na bagay ng mga ordinaryong taong ito. Narinig ito ni Luli at mahinang tumawa lang, hahaha. Ibinaling niya ang tingin sa ibang direksyon. Bagamat hindi niya sinabi. Ngunit sa kanyang puso, tinanggihan niya ang sinabi ni Vin. Haihu. Isda sa ilog ba? Ito ang taong di. Si Luli ay sumakay sa kotse.
Naisip niya, maliban kay Zengbawen. Ang iba ay tila hindi na ako hinahanap. Bigla akong naging mausisa kung ano ang ginagawa nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa sarili, kapag mailibreng oras, ipapahanap ko kay Peng Hao. Ang banayad na sikat ng araw sa umaga ay tumatama. Sa mansyon ni Luli, nagpapahiwatig ng isang magandang bagong araw. Ngayon ang araw na ilulunsad ni Robert ang bagong produkto. Tiningnan ang hologram sa mesa. Hindi maiwasang mamangha ni Luli, 3 a hologram. Xiao Hu, isa ka talagang henyong manlalaro. Nang mapuri. Ngumiti lang si Robert at sumagot, hihi, maliit na bagay. Mabuti na lang may ugali akong mangolekta ng second-hand na hardware ng sasakyan. Kumindat siya ng may katusuhan at sinabi. Ito ang proyekto ng Universe No. 2 Executive Committee pagkatapos ng sama-samang talakayan at kalkulasyon. Bawat code ay isinulat batay sa mahigpit na kalkulasyon. Walang error. Maingat na ipinaliwanag pa ni Robert para mabawasan ang pagkonsumo. Pansamantala naming inalis ang ibang mga planeta. Itinakda lamang ang kapaligiran para sa nag-iisang planeta. Bituin at satellite. Tinitiyak na ang buhay ay maaaring isilang at mag-evolve. Nang perpekto. Ang tingin ni Luli ay puno ng lalim. Tahimik siyang humiti, naisip, haha. Nagsisimula na akong umasa. Kung paano paunlarin ang mga tao sa planetang ito. Ang kosmolohiya. Huminto ng 1 segundo. Ngumiti si Luli habang nakatingin sa 3 model ng Earth. Medyo umaasa. Marahil, darating ang isang araw. Sisirain nila ang mga hangganan at haharap sa akin. Ang lumikha ng mundong iyon. Ang eksenang iyon kapag naiisip ay talagang kawili-wili. Sa mga sandaling ito, may lumapit. Ang mga yapak ay umalinggaw sa buong silid. Si Peng Hao ay maihawak na isang folder ng mga dokumento. Sinabi niya kay Luli, ito ang mga dokumentong ipinapahanap ninyo sa akin. Sa mabilis na estilo ng pagtatrabaho ni Peng Hao. Tumango si Luli bilang papuri. Hindi niya maiwasang humanga. Napakabuti. Dalhin mo rito para makita ko. Si Peng Hao ngayon ay hindi mapigilang maging mausisa. Nagtanong siya, pero Ginoo. Itong mga nakaraang araw, napakaabala ninyo. Bakit naisip niyo pa ang mga taong ito? Si Luli, habang binubuklat ang mga dokumento sa kamay, ay sumagot. Wala lang. Gusto ko lang makita. Kung kumusta na ang mga dating kaibigang ito. Napansin ni Peng Hao ang kakaibang kilos ni Luli. Kaya't lumingon siya kay Robert para humingi ng opinyon, hoy. Hindi ito katulad ng dating ugali ni Ginoo. Sumang-ayon din si Robert sa kanya. Nag-isip siya ng malalim. Pagkatapos ay lumingon siya para tanungin si Peng Hao. Kamakailan, may nakilala ba si Ginoo? O may nangyari ba sa kanya? Tapat na sumagot si Peng Hao, hindi ko rin alam. Kamakailan, hindi ako sumasama sa kanya. Bagamat nakuha na ang folder ng mga dokumentong gusto niya. Nagtanong pa rin si Luli, nga pala, Peng Hao. Ang mga taong ito, kumusta sila? Kumpara bago ang transaksyon, may pagbabago ba? Hindi na nagtagal pa si Peng Hao sa pag-iisip. Agad siyang sumagot. Siksi Dahay, medyo interesante ang taong ito. Pagkatapos ibenta ang 3 taon ng buhay, kumita siya ng malaking halaga. Maliban sa gastos sa pagpapagamot ng ama at matrikula ng anak. Wala na siyang ibang malaking ginastos. Nagpatuloy si Peng Hao sa pagsasabi kay Luli. Ng mga impormasyong kakakalap lang niya. Nakumpirma na. Ngayon, siya ay nagmamaneho pa rin ng taxi. Narinig ito ni Luli at kumunot ang noo. Mukhang labis na nagulat, dignan. Bahagya siyang umiti at muling natahimik. Nakikinig sa hindi pa tapos na sinasabi ni Peng Hao. Sa pangkalahatan, patuloy na lumilipas ang panahon. Muling nagtanong si Luli, ang anak niya, kumusta? Nag-aaral pa rin ba? Sumagot si Peng Hao, ang anak niya. Bigla, tila mayroon siyang hindi masabi. Natigilan siya ng matagal. Nagkunwaring umubo si Peng Hao ng ilang beses, ehem. Sa harap ng di pangkaraniwang kilos na ito. Hindi maiwasang mapabulalas ni Robert ng kiha. Hinihintay pa rin niya ang kasunod na mangyayari sa kwento. Tumalikod si Peng Hao. Medyo nahihirapang nagpatuloy, ang taong ito, medyo interesante. Ang pangungusap na ito ay inulit ni Peng Hao ng 2 beses. Hindi sinasadyang naibaling ni Luli ang kanyang buong atensyon dito. Tungkol kay Xidahay.
Ang ama niya ay namatay noong nakaraang taon. Ginampanan niya ang tungkulin ng isang anak. Sinikap niyang hindi magdusa ang yumao. Maaaring sabihing wala na siyang pinagsisisihan. Sa huli, napakaliit pa rin niya sa lungsod na ito. Sa mga sandaling ito, si Dahay ay nasa isang garahe para ipaayos ang kanyang sasakyan. Sa harap ng mabagal na pagkukumpuni dito, hindi mapigilan ni si Dahay na questionin ang kanyang kapatid. Ang ganitong klase ng trabaho, hindi pwede. Sinabi niya, ngayon, kailangan kong maghintay para palitan ang isang maliit na piyesa. Pero itong trabahong ito, hindi pa tapos. Kung ganito ka pa rin, sa susunod hindi na ako pupunta rito. Agad na pinakalma siya ng tauhan ng garahe, huwag kang mag-alala, Kuya Hay. Tingnan mo, ipinaliwanag ng tauhan. Ang sasakyan mo at ang ibang mga sasakyan ay hindi magkapareho. Hindi ito babagay. Tumawag na ako sa utility staff, darating na sila agad dito. Maghintay ka pa ng kaunti. Mamaya, bibigyan kita ng 2 bote ng tubig na salamin. Si Dahay. Nang marinig ito, hindi na nagalit pa at pumayag, sige. Sa labas, biglang may boses na narinig, hello. Sino po ang umorder? Agad na kumaway ang tauhan at sumagot, ako. 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 Napakabuti naman at dumating ka, kapatid. Tuwang-tuwa siya. Agad na nagmamadaling lumabas para kunin ang order. Na matagal na niyang hinihintay. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakalimutang sabihin sa kanyang customer. Sandali lang po, kuya. Agad kong aayusin para sa iyo. Mahinang paalala ni si Dahay. Huwag mong kalimutan ang bote ng tubig na salamin, ha? Bigla, natigilan ang kanyang mga mata. Tila may nakita siya. Nang makilala ang mukha ng delivery boy, si Dahay ay hindi napigilang sumigaw ng malakas. Walang hiya kang bata ka. Sa mga sandaling ito, ang delivery boy ay natigilan din. Napatingin siya kay Dahay. Akala ng tauhan ng garahe ay siya ang sinisigawan. Talagang hindi na niya napigilan at sumagot. Sinabi ko nang papalitan ko na agad. Bakit ka pa naninigaw? Kung ganyan ka pa rin. Isang bote lang ng tubig na salamin ang ibibigay ko sa iyo. Ngunit hindi niya alam na si Dahay ay hindi siya ang sinisigawan. Sa gitna ng pagtataka ng tauhan, ang delivery boy ay tumingin kay Dahay at biglang nagsabi ng isang salita. Itay. Narinig ito ng tauhan at nagulat, sumigaw, ha? Agad na umugong sa garahe. Ang sigawan at murahan, lintik na aso. Mukhang kailangan kong ibenta ng mura ang paa mo. Ang anak ngayon ay walang magawa kundi tawagin ang ama. Pagkatapos habulin ang anak sandali. Si Dahay ay pagod na rin at hindi na makatakbo pa. 2 kamay na nakapatong sa tuhod. Humihingal siya at hindi makapagsalita ng maayos. Sa loob ng 2 araw magkakaroon agad ng resulta. Ikaw, hindi ka man lang maayos na naghintay sa bahay. Para i-announce ang balita sa akin agad. Bakit ka pa tumatakbo-takbo? Parang wala kang dapat alalahanin. Alam mo ba kung gaano? Ako nag-alala nitong mga nakaraang araw, ha? Walang kwentang bata. Ang anak, dahil sa kanyang liksi, ay umakyat at nagtago sa mataas na palapag, ngayon ay ganap ng ligtas. Tumingin siya sa ibaba at sinabi sa kanyang ama. Itay, kumalma ka muna. Pababain mo muna ako. Umiti siya ng inosente at sinabi, bababa na ako, ha? Saluhin mo ako, Itay. Nang makita ang anak na kumikilos ng padalos-dalos, agad na nagbago ang ugali ni Dahay. Nataranta siyang sumigaw. Sandali! 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 Huwag kang tumalon. Masyadong mataas. Huwag kang tumalon. Ngunit ang anak ay masiglang sumigaw, parating na ako. Nabalisa si Dahay at sumigaw. Walang hiyang bata ka. Ay! 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 Habang siya'y takot na takot. Napapikit at iniunat ang kamay para sumalo. Sa halip na ang anak ang nahulog, ay isang sobre na tumama sa kanyang dibdib. Hindi na mamalayang kinuha ito ni Dahay. Binuksan niya ito para tingnan. Labis na natigilan, sinabi niya, ito ay tea. Sa isang sulok na walang nakapansin, si Peng Hao ay nagtatago at nagmamasid. Sa mag-ama, tinitingnan ang payapang eksena sa harap niya. Hindi niya maiwasang mapangiti.
Sa mga sandaling ito, ang mukha ni Xidahay. Habang binabasa ang sulat ay pabago-bago. Labis siyang nagulat at nautal, Tsinghua University. Nakamit ng anak ang inaasahang resulta. Hindi mapigilan ni Xidahay ang kanyang mga luha. Ang anak ngayon ay lumapit na rin sa kanyang ama. Dahan-dahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat at masayang umiti, sinabi. Ako po ito, hindi ba't gusto ko lang kumita ng kaunting panggastos para mabawasan ang pasanin ninyo. Itay. Sa mga sandaling ito, si Xidahay ay masigla pa rin. Tuwang-tuwa siya at walang tigil na nagsasabi, may pag-asa na. May pag-asa na. Ang kanyang mga pisngi ngayon ay agos ng luha. Mga luha ng kaligayahan. Hindi niya maiwasang mapaluha ng malakas at sinabi. Napakagaling ng anak ko. Gusto kong sabihin sa lahat. Tama. Kailangan kong maghanda ng salo-salo at imbitahan ang lahat ng guro mo. Pati na ang mga malalapit na kamag-anak at kaibigan. Magpareserba ng 20 mesa. Kailangan kong bumili ng bagong suite para sa sarili ko. At kailangan ko ring bilhan ka ng bagong telepono. Nang marinig ang mga mamahaling bagay na ito, agad na pinigilan siya ng anak. Huwag kang mag-aksaya. Karaniwan, nagtatrabaho ka ng husto sa pagmamaneho, Itay. Hindi na kailangan yan. Kaya kong mag-aral habang nagtatrabaho. Hindi matiis ni Xidahay na makita ang anak na nag-aalala. Kaya't sinabi niya ang totoo, anak, sasabihin ko sa iyo. Sa totoo lang, mayaman ang tatay mo. Maraming pera ang tatay mo. 1,000,000. Magsipag ka lang, sapat na yon. Sa sinabi ng kanyang ama, malakas na tumawa ang anak. Halatang hindi siya naniniwala. Inakala niyang nagbibiro ang kanyang ama. Ang saya mo naman, Itay. Hindi naman sa hindi ko. Alam ang kalagayan ng pamilya natin. Umiti si Xidahay. Gumaan din ang pakiramdam niya. Sa wakas, nagampanan ko na ang responsibilidad ng isang ama. Ang buhay na ito, kumpleto na. Si Luli ay nakaupo ng nakaka-relax habang umiinom ng kape. Nalunod siya sa kanyang mga iniisip. Bagamat, ang time transaction ay nagpakita sa akin ng pangit na mukha ng tao. Ngunit nagulat din akong matuklasan. Ang ibang medyo kasiya siyang aspeto. Sa ngayon, tiyak na hindi ko na kailangang makipagtransaksyon sa mga ordinaryong taong ito sa hinaharap. Marahil dahil sa kuryosidad, gusto ko pa ring suriin ng kaunti. Sa huli, humigop siya ng bahagya sa tasa ng kape sa mesa. Patuloy na hinayaang dumaloy ang kanyang mga iniisip. Ang ganitong uri ng transaksyon, kung ito ba ay kapakipakinabang o nakakapinsala. Mahirap pa ring sabihin. Sa mga sandaling ito, naisip niya ulit ang kanyang mga kliyente. Si Zhang Jingjing. Mula nang ibenta ang 1 taon. Nagsimulang magtanong tungkol sa aking tirahan. Parang isa pang Zheng Bawen. Si Ren Yingying. Nagbenta ng 2 taon para magkaroon ng puhunan sa venture capital. Ngayon, ang kanyang ari-arian ay nagkakahalaga na ng 100 milyon. Napakagaling. Naghahanap muli sa kanyang alaala. Naalala ni Luli ang isang tao sa mga dokumento. Umisi siya ng bahagya, Oh. Haha. Naalala ko ang taong ito. Gayunpaman, biglang kumunot ang kanyang mukha ng di pangkaraniwan. Tahimik niyang tinataya ang kasalukuyang buhay ng taong kadarating lang sa kanyang alaala. Ang Free Fire Great God na si Cheng Xiaoxian. Ngayon, kapag naalala ko siya, sumasakit pa rin ang ulo ko. Ngayon ay nagtatrabaho sa isang fast food restaurant. Talaga bang nagsimula na siyang magsipag? Pero sapat na ba ang trabahong ito para mabuhay siya ng maluho? Muling tiningnan ang mga dokumento. Nalaman na ni Luli ang dahilan. Medyo nagulat siya, Kaya pala nakapulot ng isang sanggol. Ang tao kasi, kapag may inaalagaan at pinanagutan na, siguro kahit ang nanay niya, ay hindi na siya makikilala. Haha. Ayos yan. Nakita ni Robert ang mga ekspresyon ni Li at hindi maiwasang maging mausisa. Ano ang nakasulat sa mga dokumento? Tapat na sumagot si Peng Hao. Kung ano ang katotohanan, iyon ang isinulat. May malibang na isulat. Narinig ito ni Robert at nagsimulang maghinala. Nagulat siya sa di pangkaraniwang kilos ni Luli. Nagbigay siya ng komento. Sa pang-araw-araw na pananalita, mayroon ding mali. Hindi ko pa nakitang umiti ng ganyan si Ginoo.
Inihagis ni Luli ang folder ng mga dokumento sa mesa. Sinabi niya sa sarili, ang nakaraan ay malinaw na lumitaw sa harap ng aking mga mata. Ako rin, mula sa isang mahirap na programmer, ay naging isang taong kayang magpaulan at magpahangin ngayon. Sumandal si Luli sa upuan, nakapikit ang dalawang mata, nagre-relax. Naisip niya, ngayon, hindi ko na kailangang gamitin ang paraang ito para mangolekta ng buhay. Kung gayon biglang iminulat ni Luli ang kanyang mga mata. Sa mga matang iyon ay puno ng determinasyon. Oras na para isagawa ang pag-encode ng aking impormasyon ng pagkakakilanlan noon. Dati, bilang isang programmer, nahukay ako ng iba. Hindi ito maaaring malaman ng iba. Sakto namang, ang telepono sa mesa na kanina ay tahimik, ay biglang tumunog. May tumatawag, kasabay ang ringback tone. Gusto ko talagang mabuhay pa ng 500 taon. Kinuha ni Luli ang telepono para tingnan. Medyo nagulat siya. Ha? Hindi kilalang numero. Gayunpaman, sinagot pa rin niya, hello. Nang marinig ang sinabi sa kabilang linya, mukhang labis na nagulat si Luli. Sumagot siya sa nasa kabilang linya, ako nga. Hindi pa tayo nagkikita. Ang kanyang ekspresyon ay nagpagulat kina Robert at Peng Hao. Hindi alam kung ano ang sinabi sa kabilang linya, biglang nagtanong si Luli. Naniniwala ka bang may ganitong bagay talaga sa mundo? Tama ba? Sa isang tahimik na kalye, isang boses ng binatilyo ang narinig. Batay sa aking edukasyon at pananaw sa mundo, sinasabi sa akin na huwag kang paniwalaan. Ngunit ang binatang nakahudi na nakasandal sa pader ay tapat na humarap kay Luli sa telepono. Kailangan kong subukan. Kailangan kitang makita. Narinig ito ni Luli at ipinaliwanag din. Sa totoo lang, nagpa siya na akong hindi na ituloy ang ganitong uri ng transaksyon ng pagbili at pagbebenta. Bukod pa rito, sa tingin ko, wala rin akong obligasyong patunayan sa iyo ang anuman. Nag-alok si Luli o kaya ganito na lang ni. Bigla, ang mukha ni Luli ay wala na ang karaniwang kalmadong anyo. Sa kanyang mukha ay biglang lumitaw ang pagkabigla. Biglang umiti si Luli, kaya pala. Interesante. May pinag-usapan pa silang dalawa. Mukhang maluwag sa dibdib si Luli, na pumayag sa mga mungkahi ng kausap. CJ, bukas magkita tayo. Katatapos lang magsalita, mahinahong ibinaba ni Luli ang telepono. Medyo kinakabahan si Peng Hao. Nagtanong siya kay Luli. Ginoo, kailangan bang ayusin ang Eagle Squad? Hindi pa tapos magsalita si Peng Hao. Agad na tinanggihan ni Luli ang mungkahi. Hindi na kailangan. Ang kausap ay walang anumang banta. Sabi niya, siya raw ang anak ni si Idahay. Kasabay nito, sa kalyeng iyon kanina, ang binata ay nailantad na ang kanyang mukha. Isang mukhang hindi inaasahan ng lahat. Mabilis na lumipas ang panahon, isang bagong araw na naman ang dumating. Si Luli ay tahimik at naiinis na itinaas ang salamin. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ni Luli. Nahuli na naman. Bigla. Sa likuran ni Luli ay biglang may narinig na seryosong boses. Mukhang boses ng isang tauhan na naninita. Hoy, kapatid! Bawal magpasok ng inumin galing sa labas dito. Sa wakas, nagpakita na rin ang anak ni Sidahay. Nagmamadali siyang nagpaliwanag, hindi po. May hinahanap po ako. Unang nagsalita si Luli. Ikaw ang unang customer na nagpahintay sa akin. Sa biglaang tunog na narinig, natigilan ang binata at lumingon. Nahihiya siyang sumagot, kayo. Kayo po si. Pasensya na po, nahuli ako. May ilang delivery po kasi ako kanina. Ayaw nang magpaligoy-ligoy pa ni Luli kaya pinutol niya, sige na. Hindi na kailangan ng pambungad. Diretso na tayo sa pangunahing paksa. Narinig ito ng binata at tulalang sumagot, sige po. Pasensya na po. Makalipas ang ilang sandali, naintindihan na ni Luli ang nangyari. Habang hinahalo ang kape, binuod niya, maaari ring sabihin. Nalaman mong may malaking pera talaga ang tatay mo. Kaya't kusa kang tumingin sa telepono ng matanda. Hindi iyan magandang ugali. Tahimik ang binata, iniiwasan ang tingin ni Luli. Ngunit sinabi pa rin niya ang dahilan. Noong nagkasakit ang lolo ko, una, nataranta ang tatay ko. Pero pagkatapos, naglabas siya ng malaking halaga.
Pagkatapos noon, kinuha siya ng isang grupo ng mga di kilalang tao. Naghinala na ako. Palihim kong tiningnan ang telepono niya. Para tingnan kung may ginagawa siyang iligal. Ang resulta, nakita ko ang usapan nila. Ni Miss Chen Yuping. Tahimik na sumang-ayon si Luli. Tama. Si Dahay at ang utility staff na iyon ay magkakilala. Biglang naging seryoso ang mukha ng binata. Ang boses ay kakaibang seryoso rin. Doon, nabanggit ang tungkol sa pagbebenta ng oras at pagbabawas ng buhay. Mahinang ngumiti si Luli. Matatag siyang tumango bilang pag-amin. Hindi ko akalain na ito pala ang matutuklasan. Narinig ito ng binata at kinailangang matigilan. Pinilit niyang itago ang pagkabigla sa puso na isip. Inamin niya. Ang time merchant hindi pwedeng magpadalos-dalos. Sa mga sandaling ito, nagbigay ng kanyang hula si Luli. Kaya sa pagkakataong ito, ang pagpunta mo sa akin. Gusto mo bang malaman kung magkano ang halaga ng buhay ng tatay mo? Ang binata ngayon ay nagsalita para tumanggi hindi. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng halatang pag-aalala. Nagpatuloy siya, gusto kong malaman. Ang kanyang mukha ay naging napakadilim. Nagpatuloy ang binata sa pagsasalita ng may diin. Magkano ang halaga ng buhay ko? Ang anak ni si Idahay ay dumiretso na rin sa punto. Gusto ko lang magtanong. Magkano ang maaaring ibenta sa buhay ko? Sa puntong ito, biglang lumamig ang ekspresyon sa mukha ni Luli. Sa harap ng isang time merchant. Ang binata ay lalong nalito, ako. Gusto ko lang pong kumonsulta. Sa mga mata ni Luli. Lalong lumamig. Nang makita ang kilos ng binatang ito. Diretso siyang nagtanong, bakit? Sa mga sandaling ito, ipinaliwanag din ng binata. Ang tatay ko ay isang taxi driver lang. Hindi siya kumikita ng malaki. Ang ganito kalaking pera. Tiyak na hindi kaunti ang ipinagbili niyang buhay. Katatapos lang ng pangusap na iyon, seryoso siyang nagpatunay. Pero ako, iba. Malapit na akong maging estudyante ng isang sikat na universidad. Ang hinaharap ko ay walang hanggan. Sa matalas na tingin ni Luli, tila may dagdag na pagkadismaya. Nagpatuloy ang binata sa pagpapaliwanag sa tingin ko. Kung hindi ako isang taong maikli ang buhay. Ang buhay ko ay tiyak na mas mahalaga kaysa sa tatay ko. Nainis na naisip ni Luli, Ditsi. Isa na namang Zengbawen. Sayang. Ngunit noong mga sandaling iyon, tapat na nagtanong ang binatang iyon. Kung gayon, gaano karaming taon ng buhay ko ang kailangan kong ibenta? Para maibalik ang buhay ng tatay ko? Ang mukha ng anak ni si Idahay ay puno ng determinasyon at pagpupursige. Nang marinig ang kanyang sinabi, nagulat si Luli at napabulalas. Ano? Marahil ay nagkamali siya ng pagkakaintindi sa bata. Ang binatang iyon ay pinag-krus ang dalawang kamay. Dahil sa tensyon, walang tigil niyang kinukuskos ang mga daliri. Ipinahayag niya. Hindi ko alam kung gaano karaming taon ng buhay ang ibinenta ng tatay ko. Hindi ko rin alam kung gaano karaming taon pa ang natitira sa kanya. Pagdating dito, malakas siyang nagpatunay. Pero lahat ng ginawa niya ay para sa akin. Nanlaki ang dalawang mata ni Luli sa pagkamangha. Noong una, nadismaya siya. Ngunit malinaw na ang binatang ito ay hindi katulad ni Zengbawen. Kahit kaunti. Malungkot na ipinahayag ng binatang iyon. Ang mga magulang ko ay nagpuyat at gumising ng maaga para sa akin. Ipinagpalit ang kanilang buhay para sa pera. Paano ko matitiis na mawala ang natitirang ilang taon ng buhay ng tatay ko? Pagkatapos ay nagnalit siya ng ngipin, nagpatuloy, Jim Elu, nakikiusap ako sa iyo. Tapat na sinabi ng binata. Huwag mong hayaang maging isa akong hayop. Nang marinig ni Luli ang mga salitang ito mula sa binata, lalo siyang nainis.